Gusto ko lang i-share sa mundo yung love story namin ni Jamie. College days nung magkakilala kami online. Pareho kaming lipstick lesbian. Dapat laro-laro lang eh. Landian, ganon. Pero nagka-inlavan kami. Seryosong relasyon. Masaya ako kay Jamie. Isa ito sa pinaka-memorable na mga oras ng buhay ko. Bawat saglit, parang panaginip at parang last na araw na namin sa mundo. We were living our life to the fullest, together. One time, nagbakasyon kami sa beach. Ang saya-saya ko pa nun. Nakita ko ang mukha ni Jamie na parang alalang-alala. Pinilit ko siyang sabihin sa akin ang nasa loob niya. Ayon, umamin siya sa ginawa niya at gumuho ang mundo ko sa nalaman ko. Sabi niya na buntis daw siya ng sponsor/manager after daw mag-take advantage sa kanya. At dahil daw mahal na mahal niya ako at gusto niyang kalimutan namin ang nangyari sa kanya, nagpalaglag daw siya. Pinalaglag niya yung baby na nabuo. Sobrang sakit sa part ko. Di ko matanggap at nakipaghiwalay agad ako. At di ko alam kung totoo bang na-abuse siya dahil nga marami siyang nilihim. Nilihim niya rin yung trip niya sa ibang bansa for work daw. Nakasama niya yung guy at doon sa ibang bansa may nangyari sa kanila ng guy. Hindi ko na inalam lahat ng details. Sapat na sa akin yung narinig ko. Pero nagmakaawa siya sa akin. Hinabol niya ako at paulit-ulit na humingi ng tawad. Nagmakaawa na tanggapin ko ulit siya. Araw-araw niyang ginawa yon. So kalaunan, tinanggap ko ulit siya. Hindi ko natiis. Naging kami ulit at lagi na ulit siya sa bahay natutulog. After ko makagraduate ng college, nagkasundo kami ng ate ko na pumunta ako sa States dahil tumatanda na rin ang mama namin. Naalala ko pa yung mukha ni Jamie na maluha-luha sa airport sa araw ng pag-alis ko. Pero hindi ko na masyadong binigyan ng pansin dahil medyo bitter pa rin ako at mas nakafocus ako sa pagtatagpo namin ng ate at mama ko sa US. Fast forward, LDR kami pero hindi nag-work at naghiwalay din kami. Bigla na lang hindi nagparamdam si Jamie at nalaman ko kalaunan na may iba na pala siya kahit tinatanggi niya pa nung una. Nadurog na naman ako for the second time kay Jamie. After a few years, nakahanap ako ng napakabuti sa akin na American girl. At nagpakasal kami at nagsama. Legal ang gay wedding sa States. After a few years, nagkita ulit kami ni Jamie. Kahit pa may kanya-kanya na kaming bagong karelasyon. May GF na siya at ako naman ay may wife na. Pero nasa isip namin, kami pa rin talaga ang para sa isa't isa. At panakip butas lang ang mga relasyon na pinasok namin. Nakakabaliw no? Totoo pala na tanga tayo pag in love. Ayun, kalaunan, nabago din ang lahat. Na-realize niya na mas gusto niya doon sa bago niya. So nawasak na naman ako sa pangatlong beses. Sa isip ko, bakit ako nagpapakamartir ng ganito sa taong hindi naman ako kayang panindigan? At pabago-bago ang isip na parang hindi niya alam talaga kung anong gusto niya. Alam ng utak ko na mali, pero yung puso ko umaasa pa rin. Isang gabi habang magkasama kami ni James sa kama at habang tulog pa siya, bigla na lang akong tumayo at kinuha ang mga damit ko. Lumabas ako ng bahay nila. Nag-decide ako na tapusin ang lahat. Dati tinatalakan ko si Jamie sa mga ginawa niya sa akin na masasakit. Pero that day, I left without saying any word and I never looked back. Ever. Nag-decide ako na itama na ang lahat. Bumawi ako sa wife ko na niloko ko sa kahibangan ko kay Jamie. Na-inlove ako sa idea ng Totga with Jamie. Pero hindi na pala ako masaya sa ganon, yung palaging may alinlangan. Wala na akong tiwala sa kanya. Mas masaya pala sa asawa ko na walang drama. Wala akong kaagaw, tapat sa akin, maalaga, may isang salita at maayos na prinsipyo. At tamang idea of a healthy relationship and marriage. Naging malaking part ng buhay ko si Jamie. Marami akong lessons na natutunan sa story namin.
I will always remember her tears nung nasa airport kami at paalis na ako. Yun ang huling tears niya na alam kong para sa akin lang talaga. Yung mga mata niya at huling yakap na mahigpit. Sa aming dalawa lang yon at walang makakaagaw nun. We had our time, our chapter in life, our own bubble. Now, it's time to turn that page and start a new chapter with different characters, stories, and happier endings.